Hi guys! Welcome to my vlog. So ayan, tanong ng mga babayan natin kung dapat pa daw bang ipagpatuloy nila ang pag-a-apply dito sa Poland kasi nga pahirapan na ng kuha ng visa appearance slot. So, sagutin natin yan guys. Kasi, para sa akin, kung kayo, yung mga nagpa-process sa inyo is may ibang option, gaya ng paglipat sa ibang Schengen part ng Europe, gaya ng Czech Republic, Hungary, Slovakia, or Croatia, magpalipat kayo. Kasi, alam nyo ba guys, pwede naman kayo makapasok ng Poland basta may Schengen visa kayo. Kaya, kung ako sa inyo, kung saan mas mabilis magpaalis, dun kayo magpalipat. Kasi, kung halimbawa man nasa kayo, Czech Republic kayo. Kasi Czech Republic ang mabilis ngayon magpaalis. Lumipat kayo, tapos, kung plano nyo pumunta dito sa Poland, is, magbigay kayo ng enough time para dun sa mga dokumento nyo na legal pa, which is yung valid visa or TRC, para safe yung pag-travel nyo, even ma-check man kayo. Tapos, kapag dating nyo dito sa Poland, I suggest na kumuha kayo ng private lawyer para mag-process ng mga TRC nyo. Kasi, mas okay na i-process yung TRC nyo or maging legal dito para kung gusto nyo man mag-stay na matagal dito, is okay. Kasi yung sabi nga ng mga ibang kababayan natin is malit nga daw ang sahod sa ibang part ng Europe. Mas okay daw dito sa Poland. Yes po, totoo po yun. Kasi marami na rin po nagsabi sa akin na halos sila ay gustong lumipat dito sa Poland. Kasi ngayon po guys, sa totoo lang, napakataas na ng sahod ngayon unlike before. Kaya marami rin talagang pumupunta dito sa Poland ngayon. Tapos marami din nagba-message sa akin ng mga taga-Hungary na gusto nilang lumipat dito. Guys, marami na rin kasing case dito talaga na lumipat dito sa Poland na galing ng Hungary. Which is nagkaroon naman sila ng TRC kasi nga nagpa-process sila sa private lawyer. So, kung kayo guys may mga contact dito sa Poland, much better is magpagawa muna kayo ng working permit. Mas okay yon para legal yung pagpasok nyo dito sa Poland. Pero kung wala naman, meron naman mga agency na papupuntahin ka muna dito tsaka ka ipaprocess ng working permit. Merong mga ganun dito. Kasi sabi ng mga kababayan natin na sa Hungary, may mga contact person sila dito na which is mga nasa agency at chinek ko naman which is valid naman. Mga kapwa nating Pinoy na nagtatrabaho sa agency na kumukuha sa ibang part ng Europe. So, pag kayo guys, dating nyo dito, siguraduhin nyo lang na ipaprocess kayo ng mga taong kumuha sa inyo kung saan mga pa yung part ng Europe. Kasi meron talagang paasa, hindi mawawala yun. At saka meron din talaga tayong mga kapwa Pinoy na porket nagtatrabaho sa agency is mapagsamantala. So, ako naranasan ko yun eh. Nagtrabaho ko sa isang agency. Tapos, nung nalaman ko walang bayad ang tax ko tsaka insurance ko, is wala na siyang pakialam na nagka-problema na. So, ganun ang labanan dito. At mauutak din talaga ang mga taga-agency. May time na magtatrabaho ka muna sa kanila, within 3 months, dun ka pa lang nila ipaprocess ng working permit. Kaya, sabi ko nga sa inyo, pag nagtrabaho kayo dito sa Poland, within 3 months, usisain nyo na lahat. Tax nyo, insurance nyo, working permit nyo. Kasi, pinagkakakitaan pa nila kayo, ibig sabihin nun. Kapag hindi pa sila nag-process, syempre, gagastos sila pag, kinuhanan kayo ng tax, ng insurance, at working permit, process nila kayo, gagastosan nila kayo, kaya ang ginagawa nila, is sumisigurado muna sila na magtrabaho muna kayo sa kanila, which is, may point din naman kasi sila kasi nga may mga kababayan din tayo na ilang araw pa lang is umaalis na dito sa pinagtatrabahuhan nila dito sa Poland. Minsan,
one day lang, kinabukasan hindi na sila papasok. Ganun kasi dito. Kaya siguro hindi rin natin masisi yung mga taga-agency. So, yung mga kababayan nating nasa ibang part ng Europe na gustong pumunta ng Poland, marami naman trabaho dito. Yun nga lang kasi, wag nyong sagadin yung mga visa nyo kasi hindi na ipaprocess kapag sagad na yung visa nyo. Ibig sabihin, magbigay kayo ng mga 3 months before ma-expired. Kailangan doon mag-process na kayo ng TRC. Kasi marami naman dito mga taga-Hungary at ibang part ng Europe na nagka-TRC. Basta magbigay lang kayo ng enough time. Huwag yung expired na kasi hindi na yung tinatanggap. Tsaka meron na rin mga agency dito na hindi na rin tumatanggap ng expired visa. Kaya habang hindi pa expired visa nyo, kung plano nyo lumipat dito sa Poland, lumipat na kayo. Huwag nyo na hintayin na may expired pa. Kasi mataas din talaga na sahod nyo yun. Depende sa trabaho at depende sa agency ang bigayan. Hindi pare-pareho. Meron sumusunod at merong hindi. Ganun ang sistema dito. Tsaka yung sinasabi ng mga kababayan natin na regarding dun sa mandate contract at saka sa employment contract na hindi na nga pwedeng i-process ng TRC ang mandate contract at saka ang employment contract na lang daw ang tatanggapin sa pag-process ng TRC. Wala pa naman yan eh. Kumbaga, pa lang naman yan. Kumbaga, pinag-uusapan pa lang yan. Wala pa naman talagang dinideclare na yun na talaga. So, wag muna kayo mag-worry. Ang isipin nyo is, pumunta muna kayo dito. Kasi problema nyo na ngayong visa appearance lot. Problemahin nyo pa yan. Magdating nyo na lang dito. Madali na lang yan. Ang importante is makapasok kayo dito sa Poland. Yun lang ang importante. Kahit sa ang part ng Europe, basta Schengen visa, okay lang yan. Makakapasok kayo ng Poland basta gusto nyo. Ganun ang sistema dito. So, sabi ko nga sa inyo, kahit mga taga-agency ngayon, i-give up na ang pagkuha ng visa appearance slot kasi kahit sila hirap na rin makakuha ng visa appearance slot. Kaya yung ibang mga aplikante is kumakagat na sa nagpapabayad para sa visa appearance slot. Para dun sa mga nagpapa-add sa GC, yung visa appearance slot ng nag-a-assist doon is hindi rin talaga ganun kadali makakuha, kaya be patience lang kung sino yung mga nag-confirm. At saka hindi po ako yung nag-a-assist doon nandun po sa group yung nag-a-assist. Kaya kung kayo magpapa-add doon, kayo mismo yung magtanong para masagot niya po lahat ng question nyo. Kung hindi man po siya nag-reply agad, ibig sabihin busy yun. Tapos, wag pong yung on the spot request ng visa appearance slot kasi hindi niya po kaya yon. Kasi as of now, yung December, hindi pa raw nag-o-open ng slot. Kaya, nahihirapan din siya. May mga naka-line up din. Kung gusto niyo magpa-assist sa kanya, mag-add GC lang kayo sa akin. Tapos, kayo na mismo yung makipag-usap sa tao para direkta niya kayong masagot. Kasi kahit kung ako, hindi ko yan kayo masasagot kasi hindi naman ako yung nag-a-assist doon. Kumbaga, siya lang yung nag-message sa akin na nagbibigay siya ng slot, which is, totoo naman, proven naman, na nagpa-process talaga siya, which is, may mga nag-visa appearance na sa kanya, na mga nandito na sa Poland. Kaya alam kong legit. Konting patience lang guys, pagkuha ng visa appearance slot. Hanggat may nakakaalis, makakaalis pa rin kayo. Kung talagang stop na yan, stop na yan. Pero kung may nakakaalis pa, may possible pa yan. Kaya, patience lang guys. Makakarating din kayo dito. Huwag kayong mag-give up kasi naka-apply na kayo, tsaka gumastos na kayo. Ituloy nyo lang yan. Pero kung may other option na lumipat sa iba, yung mga nagpa-process sa inyo, go. Huwag nyo sayang yung ginastos nyo at napakalaki ng gastos nyo. So, ayun lang guys. Kung may mga question kayo, mag-message lang kayo. Thank you for watching. At medyo malamig na dito. So, mag-lit lang kami sa labas ni Ray Ryle. Bye guys!
Mag-isa ba yun?